evening, Kablab. So, this video is another topic, another coverage of your semifinals exam, which will be conducted on Wednesday next week. Okay, so wala natin patagalin. Let's do this. So, as you can see on your screen, we have to discuss about the protocols in investigation. Okay, itong itong slide na gagamitin natin. Medyo marami akong lalaktawan kasi yung iba dito ay na-discuss ko na sa inyo. Okay, so ang i-discuss ko lang syempre yung mga hindi pa natin na ituro. So protocol number 1. Jurisdictional investigation by the territorial unit concerned. Okay, so allow me to read first, then explain natin after natin basahin. Okay, so the police station which has territorial jurisdiction of the area where the crime incident was committed shall immediately undertake the necessary investigation and processing of the crime scene. Ibig sabihin, kung halimbawa ang crime or the incident happened sa isang bayan, for example, San Carlos City, diyan nangyari yung krimen, may nangyaring murder or homicide sa Barangay Kuliling, so that is under the jurisdiction of San Carlos City. So ang mag-iimbestiga po dyan, of course, the San Carlos City Police Station. Okay, hindi pwede na Sigmalasiki Police Station ang mag-conduct ng investigation dyan. Okay? Hindi porket mas malapit doon sa kabilang bayan yung barangay kung saan nangyari yung krimen is sila yung mag-iimbestiga. No. Kung anong bayan yon, kung anong syudad yon, sila lang ang may karapatan na mag-conduct ng investigation doon. Kasi jurisdiction po nila yon. Okay, sakop po nila yon. Pag sinabing jurisdiction, sakop nila yon. Okay? So that is protocol number 1. Sabi dyan, unless otherwise. Diba? Merong nakasulat yan, unless otherwise. Unless otherwise, directed by higher authorities for a certain case. Diba? To be investigated by other units or agency. For example, diba, merong murder case sa Barangay Kuliling, San Carlos City. So supposedly that was under the jurisdiction of the Philippine National Police, San Carlos City Police Station. Tama ba? Pero kung halimbawa yung kaso ay dinirektiba ng higher authorities, merong higher authorities, kumbaga merong authorities na kung saan is meron silang inutusan na ibang agency. For example, president may inutusan siyang ibang agency na mag-conduct ng investigation para doon sa nangyaring krimen na yon. Then that's only the exception na ibang agency ang mag-iimbestiga, hindi po yung San Carlos City Police Station. Okay, kung halimbawa ang pinatay doon sa Kuliling, San Carlos City ay judge, 'di ba? Judge, hukom. Pag sinabing judge kasi, pag yan ang pinatay, that is under the jurisdiction of National Bureau of Investigation. Okay, so wala namang NBI diyan sa San Carlos City. So kung ano yung NBI unit na merong sakop sa San Carlos City, sila ngayon yung magkakandak ng investigation dyan. Okay, so yun yung ibig sabihin dyan. Sana malinaw yan. Next, protocol number 2. Official police blotter. So, ang police blotter, di ba na memorize nyo na to, it is an 18 by 12 inches. Kung ako nagkakamali, inches yun. Sir, yung blotter sa 18 by 12 inches yun, di ba? Inches. Yung sukat ng blotter. 18 by 12 inches. Ito, parang ito. Di ba 18 by 12 to? Okay,
Pero 18 by 12 yun. Yun nga lang, hindi ko alam kung inches o centimeter pa. Alam ko inches yun eh. Oo. Okay, inches. 18 by 12 inches. So, ang kulay ng police blotter is kulay blue. Kapag PNP Pero kapag BFP, nakita nyo naman kulay red. Paano kapag Kapag sa WCPD or the Women's and Children Protection Desk, kulay pink, diba? Pink blotter. So, merong dalawang blotter kasi dyan sa istasyon. Yung isa blue, yung isa pink. Yung blue, dyan po yung yung sinusulat yung lahat ng incident reports, official summary ng mga arrest na nangyari sa araw na yon, 'di ba? Pagkasunod-sunod. Pero yung pink blotter kasi, that is exclusive lang sa mga women's and children na cases. Okay, kasi nga pag women's and children ang involved, very sensitive po 'yan. Okay? Kaya naka-separate po yung blotter nila. Yung pink blotter makikita nyo po yan sa WCPD o the Women's and Children Protection Desk. Okay. So, ano ba yung mga nirereklamo doon? Basta lahat na may involvement ang kababaihan at mga minors, dyan po nila itinutulong. Okay? Diba dyan sa San Carlos Police Station sa harap, diba meron diyang meron diyang pakdi, meron po diyang nagche-check ng blatter dyan sa harap. Doon sa likod meron din, basta ang involved nga bata, tas mga kababaihan, doon po pupunta. Okay? Nakakasamit kong kinakain kong mali kasi sorry Okay, ito mali. Okay. So ganito yung itsura ng blatter. May mga rulings pagdating sa blatter. Basahin ko lang Okay. Sabi dito, guidelines in making entry in the blatter. Ito yung mga guidelines na kailangan sundin pag mag-check po, pag magsusulat po ng isang blatter. Una, all entries in this blatter shall be handwritten. Okay, dapat sulat kamay kapag magsusulat sa blatter. Sabi diyan, sulat kamay, hindi sulat paa. Okay, pag sinabi sulat kamay, dapat po malinaw, naiintindihan. Nako po ba? Must be clear. Clear dapat. Okay? Kasi pag di naiintindihan niya, hindi yan sulat kamay, sulat paa yan. So, hindi pwede yun. Okay? Sabi dito, all entries in this blatter shall be handwritten in a clear, malinaw. Okay? Concise and simple manner. Ibig sabihin, huwag na masyadong komplikado. Okay? A ball pen with black or blue ink shall be used. So, hindi pwede ang kulay red. Okay? So, black and blue lang ang pwedeng gamitin pag magsusulat ng entry sa blatter. Pangalawa, no erasure shall be made on the entries. Bawal na bawal pong mag-erase kapag magsusulat po ng blatter. So, para maging sure tayo bago tayo magsulat sa blatter, gawa muna tayo ng draft. Alam niyo yung draft? Gagawa muna tayo ng scratch, tapos doon natin isusulat yung isusulat natin sa blatter para sigurado tayo na hindi tayo magkakamali. Okay? Corrections are made by drawing one horizontal line over such word or phrase. Kung halimbawa, hindi na iwasan, nagkamali ka pa rin, di ba? Kasi siguro malalim yung iniisip mo, di ba? Mga problema ka sa bahay, or kaka-break mo lang sa boyfriend or girlfriend mo. Tama naman yung nasa draft mo, di ba? Nag-practice ka naman, pero nung tinransfer mo na sa blatter, nagkamali ka pa rin. Anong dapat gawin? Kailangan lang daw guhitan ng horizontal line. Okay? Hindi po gugurit disin. Hindi po pwedeng lagyan ng liquid eraser. Okay? Kailangan lang po ng horizontal line. Ganyan lang.
Okay? Guguhitan lang dun sa ibabaw nung word na kung saan mali ang naisulat. Nakuha po ba? A wrong whole entry shall be corrected by the new entry number. Okay, halimbawa, kasi sa blatter, kung mapapansin niyo dyan sa picture, sa screen, merong entry number. Nasaan dyan ang entry number? Yan o, yung number 8720. 8720, yan yung entry number. Chronological yan. Pag sinabing chronological, sunod-sunod. Okay? Kung halimbawa, kung ano yung mauna, syempre yun yung last. Hindi, yun yung mas luma. 'Di ba? Yun yung nauna eh. Halimbawa, yan 4 AM. Yan yung nauna, 'di ba? So 8720. Anong susunod sa 8720? 8721. 10:20 AM naman yun. Okay? Yan yung sinasabi natin na chronological. Ngayon, sabi dito, kapag nagkamali, diba? Hindi lang word yung nagkamali eh. Hindi lang isang word. Yung buong entry nagkamali, ibig sabihin yung buong 8720 mali yung naisulat mo dyan. Diba? Grabe naman. Buong entry yung mali. Anong gagawin? The entries a wrong whole entry shall be corrected by the new entry number. O halimbawa, nagkamali yung 8720. Okay? Ano kagad dyan? I-erase kagad. Lalagyan ng horizontal line. Tapos, 8720 ulit ba ulit? 8720 ba ulit yung isusulat? No. Kailangan bagong entry number na. 8721 na. Okay? 8721. So, uulitin lang natin yung sinulat natin. Tapos, syempre, iwasan na natin magkamali. Pero, magkaparehas man yung laman niya, magkaiba na yung entry number niya pero. Okay? So, from 8720, binura nyo lahat. 8720, 4 AM, and yung date, November 5, 2016. Sa baba, pag binura mo yan, 8721 na. 8721, 4 AM, and November 5, 2016. Ganon. Okay? Mamaya ko na i-correct yung mga mali dito sa blatter na to. Yung nasa picture, maraming mali dyan. Explain natin mamaya. Okay, next. Third one. The entries must be legibly written in print and consecutively numbered. So sabi dyan, kapag magsusulat po ng blatter, dapat po in printed. Dapat po capital letter po lahat. Okay? Napansin nyo, capital letter ba lahat yan? Yes, tama yan, capital letter. Number 4. Every page of blatter shall be fully filled up. Okay? Sabi dyan, lahat po ng pages ng blatter kailangan po filled up. Ibig sabihin, dapat po puno. Dapat wala pong bakante. Okay, nakita nyo ba? May bakante ba dyan sa picture? Yes, meron, di ba? May bakante. So, ibig sabihin, sir, mali yan? Yes, mali yan. Dapat po wala pong bakante. Kasi ang blatter, kaya nga official blatter, pwede pong gamitin yan bilang ebidensya. Okay? Pag nagkagipitan, pwede pong gamitin yan bilang ebidensya. Kaya nga dapat hindi po tayo naglalagay ng mga space. Dapat pinupuno po natin yan. Kasi pwede po singitan yan ng kung ano mang salita, wala na. 'Di ba? Wala nang magagawa doon kasi nasingitan na nila. Okay? Kaya dapat yan puno. Dapat every page must be filled. Dapat wala pong ganyan, wala pong space dapat. Okay. No line or empty space shall be left blank between any two entries. Empty space in the last line of entry shall be marked with X until the end of margin of that line. Okay, halimbawa, nasa last line ka na. Okay, halimbawa, nasa last line na ngayon. Kailangan mo ng bagong entry eh. 'Di ba? Kung mapapansin niyo, pag magpapasok kayo ng entry, ilang line yung kailangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 line. Eh, merong bagong entry kaso ang problema,
yung page na gagamitin natin o yung pahina na gagamitin natin, isang line na lang yung naiiwan. Anong gagawin natin? So, ang gagawin natin, yung last line na yun, lalagyan na lang natin ng X lahat. Okay? So, mula umpisa hanggang dulo. Nakuha po ba? Yung last line, okay? Kasi nga, hindi mo na maisusulat eh. Yung next entry doon. Kasi masyado nang maliit. Isang line na lang. So, anong gagawin natin? Lalagyan na lang natin ng X lahat. Parang sa ganun, next page na natin, isusulat yung next entry natin. Okay? Next. The duty personnel shall print his or her complete name, rank, designation below the last line of entry and to be duly signed. Okay. So sabi dito, kapag maglalagay tayo ng entry sa blotter, after nating isulat yung entry natin, sa pinakababa, kailangan po nakasulat yung ating name. Okay, so excuse me, may tumatawag. Tuloy natin mamaya.